digital, yung sa set-top box, yung tinatawag na TV Plus ng mamamayang Pilipino, ito po'y umandar ng isang araw. Yes, yes. Ano ho, Yes, sure. inyong Yes, sure. kung bakit hindi po ba't tumuloy ho ang operasyon ng TV Plus? Opo, nag-issue po kami ng instruction sa aming mga regional offices para po ma-monitor at mag-report ng compliance. Yun pong National Capital Region na regional office namin reported po na meron pong mga programs pa na nakikita dun sa TV Plus ng ABS-CBN po. In other words, Mr. Commissioner, ang ABS-CBN ay nagpatuloy ng broadcast except for the analog, tinuloy yung TV Plus from May 5 mula ng CTO hanggang July 1. Tama ba ko yun, Mr. Commissioner? Opo, hanggang po nag-issue kami nung excuse me po, cease and desist order. Actually, Your Honor, noon po kasing nag-witness, nagsalita po si President Carlo Katigbak of ABS-CBN, ay binanggit po niya na meron block time agreement ang ABS-CBN sa Amcara Broadcasting. Yun po kasi ang ginagamit nila sa Channel 43 for Metro Manila. Yun po ang kanyang sinabi kung bakit may ere pa po sila. Ang Amcara naman ang ating harapin ngayon. Amcara? Mr. Garandang? Nandito po. Ano ho ang equipment ng Amcara? Before you begin, the Honorable Rimulya, before you begin. Vice Chairman Defensor? Yes. Mr. Garandang, medyo doon po sa binanggit ni Honorable Rimulya kanina na wala po kayong equipment at yung signal lang gagaling po sa ABS-CBN. Yan po, winawarningan ko na po kayo na may problema po tayo dyan. Just so that I remind you, please do not anymore deceive the Congress and this government. Hindi lang po ang Kongreso, ang NTC, ang buong gobyerno sa nangyayari sa ngayon. At yung pong patawag ni Honorable Rimulya para sa NBI, yan po'y lalalim lalo ang problema sa pag-iimbestiga dito. So, Honorable Rimulya, with your indulgence, pasensya na po. Mr. Garandang, are you present? Yes, present po. Alam niyo naman yung rights niyo, no? Kayo ba yung na? Have you taken your oath of Yes. Yes, sir. So, lahat po na sinasabi niyo rito ay totoo. At hindi Yes. ko gagawa ng ibang storya. Oo. May investment na ba ho kayo sa digital equipment, Mr. Garandang? Hindi pa ho kami bumibili ng transmitter para sa digital TV. Yung po ang totoo. Ano ho yun? Hindi pa kami nabili po. Hindi pa kami nag-i-import ng bagong transmitter para sa digital TV. Saan mo nanggagaling ang signal ng Amcara? Ang totoo po niyan, nung na-assign ang frequency ng Amcara na Channel 43 sa ABS-CBN, nung nagsimula sila mag-test broadcast, bumili na ho ang ABS-CBN ho ang bumili ng mga transmitter para doon sa test broadcast. Kaya hindi ko kami bumili. 2019, Mr. Garandang, no? 2019 po ito? Anong year ho ito? Before 2019 po ito, na nagsimula mag-test broadcast ang ABS-CBN. Kasi inassign po yung Channel 43, inassign ng NTC, yung Channel 43 sa ABS-CBN po. Yung po ang nangyari. So ang bumili ho ng transmitter, si ABS-CBN kasi sila yung magte-test broadcast. Pero kayo na ho may-ari ng Amcara nung ulit, di ba? Sabi ko sa investment po ng ABS-CBN. Tama po yun. Ngayon, naggawa ho kami ng deed of assignment from ABS-CBN to Amcara, pero hindi pa ho nasasubmit sa NTC. Kasi bakit pa ho kami bibili kung nakabili na? Kasi Channel 43 siya. So sa Channel 43 lang po siya magagamit. Ganun po yung situation namin ngayon. So yung lahat po, pero Mr. Garandang, no? Bago ho naging digital ang Amcara, bago ho nagkaroon ng digital permits, kayo po ay block timer ng ABS-CBN? Kayo po ay nagbibigay ng block time sa ABS-CBN? Tama po yun. For 24 years, ganun ba ho yun, Mr. Garandang? Ganun po lumalabas. 21 hours a day, Mr. Garandang? Tama po yun. Covered po ng block time agreement. For 24 years, Mr. Garandang? Tama po. Kasi nung nagsimula kami, yung simula po namin,
Ah, Empleyado nyo ba ho? Empleyado nyo sa engineers? Ay empleyado nyo lang kusang mag-isa? O empleyado ng ABS-CBN ang inyong ginagamit? ang nangyari ho sa arrangement, ang arrangement ho namin, kumuha po kami ng nag-outsource ho kami ng operations ng transmitter for operational efficiency. So, nag-outsource po ito kay PSI. Ano ho yun? Ano ho yun? PSI ho, isa ho itong service company na nagpo-provide ng para i-operate ang mga transmitter on a daily basis. Hindi mo kayo humihiram o hindi gumagamit ng transmitter ng ABS-CBN sa operations ng ng Ankara ngayong panahon nyo na? Ngayon po, yung binanggit po nyo na Channel 43, ang owner po noon during that time, ang bumili is ABS-CBN po. Ngayon, kayo na may-ari ron? Hindi na talaga ang may-ari no kasi nga ginagamit ng NTC yung Channel 43 sa ABS-CBN para makapag-test broadcast. Eh, yung sa mga probinsya po, yung mga... Sa mga probinsya po, gano'n din po yung ron, doon sa digital. Cebu, Yung mga, gano'n din po nangyari. Kasi ang test broadcast po na ginawa, ABS-CBN lahat. ABS-CBN po talaga yon. Yung mga analog lang po ang sa Ankara. Yun yung mga binanggit na mga luma kong transmitters. Yung mga analog na nag-operate. Pakiulit po. Nagana pa ho yung mga transmitter na yon? Yeah, nasa maintenance po yun eh. Pero hindi ho digital, ito po yung analog. Hindi ho digital yon. Wala pa ho kami binibili ng digital transmitter. Diba? Sa television, sa picture tube TV talaga bagay ang analog. Kaya ho nag-migrate tayo sa digital. Yes. Diba? Opo, tama po yun. Ngayon, nagkaroon ng execute ho ng deed of assignment between ABS-CBN and Ankara doon sa mga digital TV transmitters. Kasi nga, nakabili na sila eh. Masasayang naman po yung mga transmitter. Sa Ankara, lahat ng transmitter. Ito hong sa digital lang po. Tapos, ano ho ang tax implication nun sa assignment? Nagbayad pa kayo ng buwis para magamit yung equipment na yun o hindi ho? Pag-uusapan pa yon, sa ngayon, nag-execute lang kami ng deed of assignment. Hindi pa ho ito na isasubmit po sa NTC. Itong deed of assignment na pagkataman. Maganda, huwag kayo magtatakip ha. Ang mga tanong mo namin, malinaw. Opo. So, hindi pa ho ninyo binabayaran ng ABS-CBN sa equipment na to sa deed of assignment. Wala pa ho, hindi pa ho na-approve yung itong deed of assignment na to, kailangan namin isubmit sa NTC. Pag na-approve ho, tsaka ho mapoprocess lahat itong mga bayaran. Oo, so lumalabas, for the past 18 months, Mr. Garandang, wala kayong binibiling equipment at wala kayong tinatrabahong equipment para ho mag-transmit ang Ankara all over the country. Ang nangyari po, nag-execute na nga kami ng deed of assignment. Pwede ho namin isubmit ito sa inyo yung kopya. Ano ho yan? It will only be official if it's notarized. Yes. Tsaka nakikita ho ng tax yan. Honorable Julia. Notarized po ito. Defensor. Ay, Mr. Chairman, salamat po. Mr. Karandang, pati ho yung tower, hindi dito pa assignment sa inyo? Ay, hindi po. Ano ho yun? Ang tawag po doon, co-location. So, may mga rental cost po doon. Ipaparenta po sa inyo. Opo. Sharing po yun. Para cost effective po yung operation. Kung ilalagay po sa inyo yung tower, ilalagay sa inyo yung equipment, para kunyari po, kayo talaga yung nagpapatagpo ng digital channel. Tama po ba? Hindi po, kasi talagang ang equipment po, doon po nakalagay. Siyempre ho, napakamahal po magtayo po ng tower. Tama po. Kaya, dati po, nung hindi pa naisara, ikinarga kayo doon sa TV Plus. Tama po ba? yes, tama po yun. Ang TV Plus ho, receiver ho yun eh. Parang TV set yun na kinakabit sa TV. So, pag nag-broadcast ka ng digital, kahit anong frequency ho ng digital, marireceive po doon sa TV Plus na box. Tama po. Mr. Chair, pwedeng So, ngayon po, Isang na, sige. ilang tanong lang. ngayon po na naipit na, ibabalik na, ngayon na nasara na, sa inyo na po ibibigay muna. Pero di po ba dapat, dun sa analog ninyo, kung saan kayo na-approve,
doon nyo itatayo yung tower, at doon kayo mag-aalagay para for the digital box. Hindi yung pwedeng sa ABS-CBN signal ang gagamitin ninyo. Tama po ba? Pakiulit po. Kasi po sa kayo, gumagana kayo sa signal na nanggagaling sa tower ng ABS-CBN na yung pong signal na yun inaprubahan ng NTC. Tama po, di ba? Tama po. So, ang Amkara may iba siyang signal at dapat ibang tower. Kung sakali magdi-digital TV kayo, dapat sa tower din yung galing sa inyong sariling signal na i-assign o naka-assign sa inyo batay sa inyong prangkisa. Ito po yun eh. Yung 43 naka-assign po ngayon sa Amkara. Ang naka-assign na po ngayon ay Channel 16 para sa ABS-CBN. Yung Channel 16 po ang sinara ng ABS-CBN. Paalala Kasi lang yung po Amkara is assigned to, yung 43 assigned sana. po, tinig na ito, kung maaari po ay yung pawang katotohanan lamang po ang sabihin ninyo sa joint committee na ito sapagkat patong-patong po ang inyong magiging kaso pagkatapos po ng hearing na ito kung mapapatunayan na kayo ay hindi nagsasabi ng pawang katotohanan. Opo. Mr. Gardang, uli na lang po, ito pong binabanggit niyong lahat na pag-ayos, paglipat sa inyo, pinag-usapan niyo po yan ng ABS-CBN, tama po ba? Opo. Opo. Thank you po. Ito na lang, ano? Ang deed of assignment po, magkano ang consideration, Mr. Garandang? Magkano binayad nyo para i-assign sa inyo ng ABS-CBN ang lahat? 84,196,083 pesos po. Magkano ha? Magkano? 84 million po. Ang binayad nyo? Ang ibabayad po once ma-approve itong Executed ang contract, wala pang consideration. pakiulit po. Hindi pa ako executed ang contract kasi wala pang consideration. Consideration na inaantay lang po namin pag naisabit po natin to at na-approve po ng NTC, magbabayad po kami. Pero pag hindi po na-approve, Isang tanong pa ko. Opo. Dilipat po yung shares ng 49% ng ABS-CBN sa inyo. Tama ho, Mr. Garandang? Tama po. Ang 51% sino ang may-ari? Original po, ang Karandang family po. Ngayon, naka-estate po sa akin yung shares po ng father ko. Kasi namatay na po yung father ko. Naka-estate po sa iyo. Oo. Ang tanong po rito, magkano ang binayad nyo para makuha nyo yung 49%? Ang alam ko ho, 40 million. Hahanapin po namin ng paper trail ng perang yan. Ha? Opo. O sige ha, 40 million. Binayaran nyo ng cash, cheque, paano nyo binayaran? Dividends po. Ha? Dividends. Dividends? Paano ho binayaran ng Amkara ang ABS-CBN? Pagkano ho binayad nyo? 40 million? Cash po ito? Paano yung binayad? Cash po o cheque? O money transfer? Ano ho ginamit nyo? Tsaka ano ho ang date ng transfer? Nagkaroon po yun ng deed of assignment ng dividends po. Hindi ko po kabisado ito eh. Hindi ko po kasama yung Anong dividends ho ito? Anong dividends sinasabi nyo? Your Honor. Meron ho kayong shares of stock, tapos ina-assign nyo po yung dividends nyo sa ABS-CBN. Paano ho ito? Opo, ganun po. Pero hindi ko po kabisado ito eh. Hindi ko po kasama yung abogado namin eh, para ipaliwanag po ito. Sino mong abogado ang gumagawa niyan? Your Honor, can I request Attorney Maxim po? Sino ang abogado ang gumagawa niyan? Hindi ko po kilala eh. Baka Hindi nyo kilala yung abogado. nung Pero 40 million, binabayad nyo ng cash, hindi nyo kilala yung abogado. Nagbayad po kayo ng cash? Ano mo? Assignment pa? Assign kayo ng 40 million pesos. hindi po cash. Hindi po cash. Ano nga? Paano nga naging 40 million? Ayun ho yung pinagyabang sa amin ng ABS-CBN noong isang araw eh. Binayaran nyo raw sila ng 40 million eh. Yeah. Based
Based on dividends po yun. Ano ba dividend yun? Ipaliwanag nyo sa amin. Dividendo, di ibig sabihin, no, may kita po kayo na pera na binabayad nyo po sa ABS-CBN para magkaroon kayo ng shares of stock. Di ba? Para maibalik sa inyo yung 49% na Amcara. Tama ho to? Tama po. Anong dividendo yun? Anong kumpanya? Para po. It's a dividend declaration by Amcara. Dividend declaration by Amcara. Ilang beses na ho nagdedeclare ng dividendo ang Amcara for the past 25 years? Hindi ko alam eh. Hindi nyo rin alam. Pero meron kayong 40 million na pwede i-declare ng dividendo, hindi nyo rin alam saan nanggaling yung 40 million. Noong time na yon, hindi pa ako ganun ka-involved. Ito lang 2019 po ako na-involved dito sa mga transaction ng... Kailan mo ito? Kailan ka, Mr. Karandang? Kailan? Originally po kasi talaga, ang father ko po ang nag-aasikaso lahat nito. Tapos Vice Chairman kailan mo kayo Remulla. na-take over dito? Vice Chairman Remulla, Mr. Chairman. muli po pinapalalahanan natin ang Amcara na kayo po ay humarap sa pagdinig na ito upang ilahad po ang inyong nalalaman, ang inyong tunay na nalalaman. Huwag niyo po ibaon sa problema yung sarili ninyo kung kayo'y magsisinungaling lang sa harapan ng joint committee pong ito. Yan po ay isang paalala upang hindi rin sumakit yung inyong ulo, Amcara. Opo. Mr. Chairman, I think that the witness is being coached. But anyway, we have already elicited facts necessary to show na ito pong Amcara, isang moro-moro po. Ayun ang nakikita ko, ha? That's the conclusion I'm drawing from it. And I would not anyway waste my time asking more questions on this issue kasi malinaw na ho na the dummy relationship between ABS-CBN and Amcara is existing without any iota of doubt. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair, Mr. Chairman? paliwanag lang po. Mr. Chairman. Go ahead, Honorable Marcoleta. Sa Amcara pa rin, Mr. Chair, may tatanong lang ilang mga paglilinaw. Mr. Chair. Hearing resumed. Honorable Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Mga ilang paglilinaw pa rin po sana kaugnay nitong Amcara, kung nandiyan pa po sila. Mr. Garandang, nandyan pa po ba kayo? Konting panahon na lamang po ito. Nandito pa po. Nung pong ang ABS-CBN hindi pa po nag-divest ng kanyang shares sa Amcara noong January 2019, nireport ninyo sa inyong financial statement na affiliate ninyo ang ABS-CBN, hindi po ba? Nung hindi pa sila nag-divest. Opo. Meron, dahil doon sa block time agreement, kaya meron pong affiliation. Ano po yung sagot niyo, Mr. Karandang? Meron po talagang affiliation ang tawag po doon. Affiliate niyo ang ABS-CBN nung hindi pa sila nagda-divest dahil meron silang pag-aari na 49%, di po ba? Oo, kasi pa yun magkasama pa ang ABS. During that time, di ba, merong 49% ang ABS. Confirm po sa inyo na talagang affiliate ninyo noon kasi sa batas po kasi pagka ang isang kumpanya ay nagme-may-ari ng 20% o mahigit, affiliate ninyo sila talaga, hindi po ba? Tama po. Okay. Kasi po ang hindi namin masyadong maunamaan
ay yung sinasabi ng ABS-CBN na bumili sila ng block time nung panahon na yon. Noon po kasi ang ginagamit pa ninyo Studio 23. Maliban pa po yung nung analog pa po ito eh. Nung analog period po, ang pinagamit sa inyo ay pinagamit ninyo sa ABS-CBN Studio 23 pa po. Naalala po ninyo yon. Tama po yan. At sa paggamit po ng ABS-CBN, hindi po ba totoo ng ginagamit nilang logo, ABS-CBN, hindi po yung logo ng Amcara. Tama po. Nagkaroon po ng transfer yun eh. Yung Channel 23 to ABS-CBN from Ankara. Mamaya na po yung transfer. Ang sinasabi ko, sa tuwing ginagamit po yung Studio 23, ang ginagamit pong logo, ABS-CBN logo. Alam mo, sikat po yung logo na yun, yung bilog-bilog na iba-ibang kulay, yung po yun. Tama po yun. Meron pong yung Studio 23 is branding po. Wala po kayong logo na ginagamit sa Amcara kung hindi yung logo ng ABS-CBN. Malinaw po ba yun? Malinaw po. Ang gumagamit po ng logo sa Studio 23, ABS-CBN, pati po yung equipment at saka pasilidad, ABS-CBN. Tama po ba yun? Tama po. Kung ikukumpara po natin sa GMA, kasi kahapon po hindi masagot-sagot na mabuti ito, yung Tape Incorporated, ito po yung producer ng Itbulaga. Ang Itbulaga po ay yung Tape INC, wala po siyang prangkisa. Ang merong prangkisa, ABS-CBN. Pero kayo po, pareho kayong merong prangkisa ng ABS-CBN. Ang Itbulaga po, o yung Tape Incorporated, hindi po siya gumagamit ng sarili niyang logo. Ang ginagamit niya, yung logo ng GMA 7. Hindi po ba ganon, Mr. Karandang? Tama po yun. Tama po. Kaya po namin kasi inuulit-ulit ito dahil po sa pagtanggi ng ABS-CBN na yung ganito pong setup nung ginagamit pa po yung Studio 23, black time po kasi ang sinasabi niya. Kahit po natin bali-baliktarin ang mga pangyayari, hindi po black time yun, Mr. Amcara. Mr. Karandang. Ito po ay tinatawag na use of rock. Paggamit ng isang pagmimere, ini-enjoy po niya yung gamit ng isang tao para sa kanyang kapakanan. Yun po yung use of rock. Bawal po kasi yun. Kung re-reviewin po ninyo yung prangkisa ng Amcara, bawal po yung use of rock. Kung babasahin po nyo uli, re-reviewin po ninyo. Ang sabi nga po ni William Shakespeare, Mr. Karandang, a rose by any other name will still be a rose. Sabihin man ng ABS-CBN na ito ay black time, hindi po ganun ang mangyayari. Ang turing po namin yun ay use of rock. Ngayon po, nung ma-divest naman po yung 49%, January 2019, tinatanong po kanina ni Congressman Boying, ito po kasi yung napakasalimut sa amin, hindi namin malaman kung anong naging kasunduan ninyo sa pagkabayaran sapagkat inilagay po ang operasyon ng Studio 23 kasi naman doon sa consolidated report naman ng financial statement ng ABS-CBN. Kaya medyo magulo po eh. Pero ang tanong po ganito, noong 2015 po, siguro mga Pebrero, Marso 2015, nung binigyan ng pagkakataon ng National Telecommunications Commission ang ABS-CBN para magkaroon ng test broadcast. Ito po yung demonstration permit na ibinigay ng NTC. Ginamit po yung Channel 43 na po yun, hindi na po Studio 23 dahil magmamigrate na po sila from analog to digital. Tama po yun, Mr. Karandang, di ba? Tama po. At kagaya nga po ng sinabi ninyo, yung transmitter
Sa kanila po yun. Tama po yun. Sila po ang bumili. Sa Manila po kasi ang ginamit, kaya Channel 23 dahil sa medyo kokonti po kasi ang frequency. So sabi ng NTC, sa inyo namang sariling pagsunod din at saka ang ABS-CBN, gagamitin ang Channel 43, pero yun po nakabase hindi sa inyong prangkisa, kundi sa prangkisa ng ABS-CBN. Tama po ba yun? Tama po yun. At ang prangkisa ng ABS-CBN ay nag-expire noong March 4, 2020. Lilinawin lang po namin. Opo. Kaya po isinara ang Channel 43. Hindi po dahil sa kung anong bagay. Ito po ang nagiging problema uli. Nagpaikot sila rito na meron naman silang block time. Paano po mangyayari ang block time na sinasabi po ng ABS-CBN sa Channel 43 samantalang kayo po at saka yung Asian Multimedia and Production Company Inc. Nagkaroon na po kayo ng pag-uusap kung tawagin po ay deed of assignment. Ang totoo po, nagpirmahan na kayo March 12, 2019. Tama po ba yun? Ang sasagot po si Tony Pinoso. Tama po ba yun na nagkaroon na kayo? Good afternoon, Your Honors. With regard to Asian Multimedia and Production Incorporated, yes, we entered into a deed of assignment. Naman po, kasi UHF 43 and UHF 23 in Cebu, because we wanted to raise funds, and in fact, nag-file po kami ng petition, joint petition sa NTC, but this has not been approved, so yung consummation hindi pa nangyayari. But we have to have it approved by the NTC, and that's why we went through that process, because we needed to raise funds precisely because we want to augment yung capabilities namin, especially in the regional stations. Ano po ang pangalan ninyo? Tony Veloso po, Attorney Tony Veloso po. Attorney Veloso, ang tinanong ko lang po kung totoong nagkaroon kayo ng deed of assignment on March 12, 2019. Yun lang po yung tinatanong ko. Yes, po. Hindi lang po ang sagot dun eh. Yes po, Your Honor. O yan, para madali tayo. At ito pong deed of assignment na ito ay nabanggit do sa NTC case number 2019-041 na kung saan nga inihintay po ninyo na ito'y pagtibayin. Tama po? Opo. Kung ganun po, paano ngayon sasabihin ng ABS-CBN na naka-block time na naman siya sa inyo kung ang pag-uusapan ay Channel 43, gayong meron na kayong usapan ng Asian Multimedia Production Company, nasa kanyo na niya i-assign yun? Ano po bang gustong gawin sa amin ng ABS-CBN? Your Honors, wala pa nga pong approval eh. That's why we were still able to air the block time. We were able to execute the block time arrangement. Otherwise, kung wala na po sa amin yung na-approval po yun ng NTC, then hindi na po kami nag-air nung nila. Please, hindi muna kaya yung takip po ninyo para magkaintindihan tayo. Hindi ko po talaga maintindihan yung sagot nyo eh. Kung hindi po kayo naniniwala na a-approvein ng NTC yun, bakit pa kayo nag-file ng petition? Wala po pong sinasabing hindi kami naniniwalang hindi approval. Yun nga po. Naghihintay pa kami ng approval ng NTC. Okay. On the assumption that the NTC will eventually approve this petition, then the deed of assignment will be ratified and will be confirmed. Correct? Correct, Your Honor. Okay, paano ngayon yung sasabihin sa amin ng ABS-CBN na meron na naman block time sa Amcara?
na-assign na ninyo sa ibang... Oh, then we will have to make adjustments in our agreements, Your Honor. But yun nga, kaya namin ginagawa po yun because we really wanted to raise capital for our regional stations. Kasi ngayon, yung kanina, yung sinasabi nga ni Engineer Carandang, ang pinambayad po niya doon sa doon sa stocks ng 49% ng Saka naman na po yun, hindi na yung tinatanong ko sa inyo eh. Baligoy-ligoy po kasi kayo eh. Inaano ko lang yung 49% kasi came from unrestricted retained earnings, which will be realized pagkatapos itong 2019 audited financial statements. Attorney Veloso. Yes, sir. Yes, Your Honor. Ang nakikita po namin kasing problema ganito. Pinapaniwala po kami ng ABS-CBN, ang block time po ay nandyan pa sa panig ng AMCARA. Sa amin pong palagay, sapagkat na-assign na po ninyo yon at naghihintay na lang kayo ng approval, mawawala na po sa inyo dahil inassign na po ninyo sa Asian Multimedia and Production Company. Ito po ang nakikita namin konting parang salamangka na naman. Hindi po ba sino po ang may-ari ng Asian Multimedia and Production Company? Sila Mr. Freddy Garcia po. Mr. Freddy Garcia, hindi po ba yan dating director ng ABS-CBN? Wala na po ko nung I don't know what his position, Your Honor. Executive Vice President ng ABS-CBN. Yes, once upon a time. Yung nakikita namin, Attorney Veloso. Counsel din po ba kayo dati ng ABS-CBN? Long time ago, Your Honor. I was already in ABS, GMA, MTRCB, so 90s. 90s pa po. Okay, seasoned lawyer po pala kayo. Ito po kasi, ang AMCARA franchise will expire on July 16. Ito po, itong July. So ano na po yun, Mr. Chair? July 2. Your Honor, so, July lamang, hindi, July 16 itong sa AMCARA. Your Honor, hindi po sa July because yung basihan po yung publication. Congressman Marcoleta, sa paglilinaw po ng chairman na ito sa committee secretariat ay napag-alaman natin na ang publication ay naganap ng November. Kaya po ang eksaktong ang buwan po ng pag-expire ng prangkisa ng AMCARA ay mangyayari pa sa Nobyembre nitong taong ito. Congressman Marcoleta. Nakalista po kasi doon sa brief na binigay po ng ating committee, July 16, ang kanilang under Republic Act 8135. So alin man ang mangyayari, itong taon din po mag-expire siguro ang prangkisa. Samantalang ang Asian Multimedia mag-expire po, Mr. Chair, 2029. Ibig sabihin, may mga 8 taon mula ngayon. So parang plan C na naman ito. Mula sa AMCARA, pwede na naman silang lumundag sa Multimedia and Production Company sapagkat meron pang natitirang mga 8 taon ang prangkisa na yun. Ito po kasi ang napakahirap nating pinag-uusapan mula pa eh. Parang may mga smoke screen kasi silang ginagawa. Parang takipan dito, takip dito. Kayo po yung nag-a-apply kasi Mr. ABS-CBN ng prangkisa. Mula pa sana nung umpisa, naging maliwanag na tayo rito. Klarong-klaro. Nagsimula siguro tayo sa pagkaamin ng pagkakamali natin from day 1 hanggang ngayon. Hindi po ganun ang nakita namin eh. Sakala po ba ninyo ang kongresong ito ay hindi reasonabling kongreso? This Congress is comprised of several moving parts. 300 people all in all. Meron kaming sariling pananaw bawat isa. Ngunit pwede kaming magkaisa kapag nakita namin na hindi kayo pumunta rito
para humingi ng prangkisa sa isang malinis na kaparaanan. He who comes to equity must come with clean hands. Pare-parehong abogado, yun po ang alam nating doktrina. Hindi po yan ang nakikita namin. Salamat po, Mr. Veloso, at sa ibang subject na po tayo. Salamat po, Mr. Chair.